Ha? Shabbat Shalom, mga kapatiran dito sa Assembly of Yahweh Philippines. Araw po ng Biyernes ngayon at ngayon po ang aming araw ng pamamahinga mula pa kaninang umaga hanggang ngayon. Patuloy po tayo sa ating pagpapahinga at pangangaral na rin po sa mga salita ni Abi Yahweh. Bago tayo magpunta sa Torah reading, ibigay natin ang panahon kay Sister Bakar Asayao para sa konting introduction sa ating Torah reading for today. Go ahead po, Sister. Shabbat Shalom, mga kapatid. Po. Dito sa Ikalawang Hari, chapter 15, ay mababasa natin ang constant change and political instability sa Hmm. history of Yashar and Yahuda. May mababasa tayo na about rebellion, Apa. conspiracy, Oh. idolatry, at ang struggle for disobedience to Abba Yahuwah. Hmm. Ang mga hari dito ay murderers para lang makuha ang pwesto ng pagkahari at maraming karumal-dumal na pangyayari dito na um, ating mababasa at makukunan ng mga pag-aaral. Pakinggan natin si Cheryl sa kanyang pagbabasa sa chapter upang malaman natin ang mga nabanggit na mga pangyayari. Yada Yahuwah po. Yada, Yahuwah. Go ahead po, Sister Cheryl. At salamat po, Sister Bakar Asayao sa short introduction. Go ahead po, Sister. Shabbat Shalom sa lahat. Akan. Babasahin ko po sa Sefer Malakim Sheni 2, chapter 15. In the 27th year of Yeroboam, king of Yasharel, began Azariah, son of Amaziah, king of Yehuda, to reign. 16 years old was he when he began to reign, and he reigned 2 and 50 years in Jerusalem. And his mother's name was Icoliao of Jerusalem. And he did that which was right in the sight of Yahuwah, according to all that his father Amaziah had done. Save that the high places were not removed, the people sacrificed and burnt incense still on the high places. And Yahuwah smote the king, so that he was a leper into the day of his death, and dwelt in a several house. And Jotham, the king's son, was over the house, judging the people of the land. The rest of the acts of Azariah and all that he did, are they not written in the Sefer of the Chronicles of the kings of Yehuda? So Azariah slept with his fathers, and they buried him with his fathers in the city of Daud, and Jotham, his son, reigned in his instead. In the 38 years of Azariah, king of Yehuda, did Zachariah, the son of Jeroboam, reign over Yisrael in Shamaron 6 months. And he did that which was evil in the sight of Yahuwah. As his fathers had done, he departed not from the sin of Jeroboam, and son of Nebat, who made Yisrael to sin. And Shalom, the son of Yavish, conspired against him, and smote him before the people, and slew him, and reigned in his stead. And the rest of the acts of Zachariah, behold, they are written in the Sefer of the Chronicles of the kings of Yisrael. This was the word of Yahuwah, which he spoke unto Yahu, saying, Your son shall sit on the throne of Yisrael unto the 4th generation. And so it came to pass. Shalom, the son of Yavesh, began to reign in the 38th year of Uzziah, king of Yehuda, and he reigned a full month in Shomeron. For Menachem,
the son of Gadi, went up from Tirshash and came to Shomeron, and smote Shalom, the son of Yavish in Shomeron, and slew him and reigned in his stead. And the rest of the acts of Shalom and his conspiracy which he made, behold, they are written in the Sefer of the Chronicles of the kings of Yasharel. Then Menachem smote Tipka and all that were therein, and the coasts therefore from Tirtash, because they opened not to him. Therefore he smote smote it, and all the women therein that were with child he ripped up. In the 9th and 38th year of Azariah, king of Yehuda, began Menachem the son of Gedi to reign over Yasharel, and reigned 10 years in Shomeron. And he did that which was evil in the sight of Yahuwah. He departed not all his days from the sins of Jeroboam, the son of Nebat, who made Yasharel to sin. And Pul, the king of Ashur, came against the land, and Menachem gave Pul 1,000 talents of silver, that his hand might be with him, to confirm the kingdom in his hand. And Menachem exacted the money of Yasharel, even of all the mighty men of wealth, of each man 50 shekels of silver, to give to the king of Ashur. So the king of Ashur turned back and stayed not there in the land. And the rest of the acts of Menachem, and all that he did, are they not written in the Sefer of the Chronicles of the kings of Yasharel? The Menachem slept with his fathers, and Pekahiah his son reigned in his stead. In the 58th year of Azariah, king of Yehuda, Pekahiah the son of Menachem began to reign over Yasharel in Shomeron, and reigned 2 years. And he did that which was evil in the sight of Yahuwah. He departed not from the sins of Jeroboam, the son of Nebat, who made Yasharel to sin. But Pekah, the son of Remoliah, a captain of his, conspired against him, and smote him in Shomeron, in the place of the king's house, which are Argov and Arya, and with him 50 men of the Gilgadim, and he killed him, and reigned in his room. And the rest of the acts of Pekahiah, and all that he did, behold, they are written in the Sefer of the Chronicles of the kings of Yasharel. In the 52nd year of Azariah, king of Yehuda, Pekah, and the son of Remoliah, began to reign over Yasharel in the Shomeron, and reigned 20 years. And he did that which was evil in the sight of Yahuwah. He departed not from the sins of Jeroboam, the son of Nebat, who made Yasharel to sin. In the days of Pekah, king of Yasharel, came Tiglath-Pileser, king of Ashur, and took Ion, and Avel-Beat, Makkah, and Yanuk, and Kedesh, and Katsor, and Gilad, and Gilead, and all the land of Naphtali, and carried them captive to Ashura. And Husha, the son of Elah, made a conspiracy against Pekah, the son of Remoliah, and smote him and slew him, and reigned in his stead in the 20th year of Utham, the son of Uzziah. The rest of the acts of Pekah, and all that he did, behold, they are written in the Sefer of the Chronicles of the kings of Yasharel. In the 2nd year of Pekah, the son of Remoliah, king of Yasharel, began Utham, the son of Uzziah, king of Yehuda, to reign. 25 years old was he when he began to reign,
and he reigned 16 years in Jerusalem. And his mother's name was Jerusha, the daughter of Zadok. And he did that which was right in the sight of Yahweh. He did according to all that his father Hosea have done. Howbeit, the high places were not removed. The people sacrificed and burned incense and still in the high places. He built the higher gate of the house of Yahweh. Now the rest of the acts of Jotham and all that he did, are they not written in the Sefer of the Chronicles of the kings of Yehuda? In those days Yahweh began to send against Yehuda Ritzaim, the king of Aram, and Pekah, the son of Ramulyahu. And Jotham slept with his fathers, and was buried with his fathers in the city of Daud, his father, and Akah, his son, reigned in his stead. Yada Yahuwah. Yada Yahuwah. Mga kapatid, sa napakagandang reading na narinig po natin yung kwento. Totoo nga, no? May mga conspiracy, there was the hunger of power, but ito talaga ay nangyari sa northern Yasser Al, mga kapatid. On the northern part, lagi silang palit-palit change po ng mga leader. Very short lang po ang kanilang time to lead, to lead. Kasi nga may mga conspiracy, may mga hindi magandang gawa para lang papatayin yung isang leader tapos another leader will take the place. Ito po mga kapatid ay consequence po ito ng hindi pagsunod ng Torah, hindi pag-obey sa tinig ni Abba Yahuwah. Bago tayo magpunta mga kapatid sa ating diskusyon, pwede pong balikan po natin yung ating nakaraang diskusyon patungkol sa chapter 14. And I'd like to ask Brother Dimitrio po kasi meron siyang nais na i-share mga kapatid. To connect po kung ano yung na-emphasize natin sa nakaraan, which is ang ating title po doon, no? Yung law, yung Torah is for all. Yun po ang ating na-emphasize doon sa ating uploaded sa FB at saka YouTube, mga kapatid. Torah is for all. So, bigyan natin ng panahon si Brother Dimitrio bago tayo mag-zoom in dito sa ating discussion ngayon para makonect po natin yung ating discussion sa nakaraan. Connect po tayo, makonect natin po dito sa ating kung bakit ganito kagulo itong Yasser Al. Bakit ganito ka super labo ang kanilang pagtakbo ng kanilang bansa, mga kapatid. At dito pa nga, nabasa na natin na there were also some who were taken into captivity, mga kapatid. Dahil nilusog sila ng Assyria o Assur sa panahon na ito. So let's give the time muna kay Brother Dimitrio. Then pagkatapos nito, himay-himayin po natin itong mga saan dito sa mga hari na nais nating i-emphasize sa ating discussion today. Go ahead po, Brother Dimitrio. Shabbat Shalom sa lahat. Shabbat Shalom po. Isamari ko lang po yung nakaraan. So, kung natong tanahon ang chapter 14, dako nga problema nga giatubang sa hari tungod sa pride nga nasa iyang life o nasa iyang kinabuhi. So, wala sila mo kontento sa mga maayo nga gibuhat o naghimo pa sila og dili mga maayo nga buhat para lang ma-satisfy sa ilang gusto nga mahitabo. Nalong ko i-highlight sa niagi nga lesson nato
tungod kay sa daan nga tugon sa nakabase gyud diha ang hulagway sa mga tao o ilang mga karakter sa ilang mga sayop ug sa tama. Kung ako'y pangutanon, may tungod ni ining kinabuhian ning mga hari o mga tao sa unang panahon nga wala mahimot ini Aba Yahuwah Opo. ilang kinabuhi. Tungod kay duha ka base ang ilang gibuhat. Na sila gibuhat nga maayo, napud sila gibuhat nga dautan. Opo. So siyempre kung dautan ang gibuhat nila, so dili gid mahimot si Aba Yahuwah, may consequence. Okay. So kung maayo pa ang ilang gibuhat, so nagtuo kung walay consequence kay si Yahuwah nahimot man sa ilang gibuhat. Kung atong tanawon ang mao nga kanang pangitabo sa chapter 14 o pangitabo sa unang panahon, usa ni siya ka maayo para kanato karon. No, nganong may man ko nga maayo ni siya para sa tuwa karon. Tungod kay naatay makita o naatay mabasa ug naatay matawag og hulagway. Dunay usa ka maayo nga ilustrasyon nga mas dali nato nga masabtan. So ang usa ka mananahi dili na siya mutahi og usa ka sinina o pantalon nga dili siya maagi og master cutter. Opo. So pattern. So kinahanglan gyud siya maagi og pattern kay ang purpose para dili siya hiwi, dili siya hibat. Tama po. So maayo ang sinina, maayo ang pantalon. So kung natagan ni nato sa spirituhanon nga kahimtang sa unang mga panahon, so para sa tuwa karon, ang mga hari sa una, mga tao sa unang panahon, usa ni siya ka pattern para sa tuwa karon. Nga para doon natay makita diha sa ilang kinabuhi nga ano nga nasukot si Aba Yahuwah sa ilaha. Tama po. Tungod kay ang ilang kinabuhi wala makapattern diha kang Yahuwah. So hinungdan nga si Aba Yahuwah wala siya dili siya gusto sa tanan nilang gibuhat, no? Sa tungod kay ang ilang gibuhat wala makapattern, so 100% nga ang ilang kinabuhi is hibat, no? Dili maayo kay nagsagol ang maayo ug ang dautan. Opo. So kung atong tanahon sa atong panahon karon nga pinaka-importante sa atong panahon karon nga kinahanglan ang atong kinabuhi nakapattern gyud diha kang Yahusya. Kay sa unang panahon ang mga magtotoo, mga katawan, dapat sila nakapattern diha kay Yahuwah. So kung atong tanawon ang 1 Peter chapter 2, naa diha gisulti nga si Yahusya mao'y atong pattern, sumbanan. Kay siya ang gitawag ni Peter nga perfect o siya walay sala. Siya dili bakakon. So siya ang atong pattern. So unsa may na kang Yahusya nga ato mahimo nato siyang pattern. Nagsunod gyud siya sa kabubuton ni Aba Yahuwah. Wala siya mo simang. So mo na nga dapat sa to ang panahon karon kinahanglan nga ang atong kinabuhi naka-pattern ta diha kang Yahusya. Kay si Yahusya naka-pattern kay Aba Yahuwah nga mo'y nagpadala kaniya diri sa kalibutan. Yan. So ang daan nga tugon
pattern gyud ni siya para sa ato karon nga mga mga magtotoo karon nga panahon. So sa discussion niya itong miagi, dunay mingon sa Kristyanismo sa una nga dili gyud sila uyon aning daan nga tugon. Kay naagyod sila sa bag-o nga tugon. Tungod kay wala nila gitagaan og mayong nga empathy ang daan nga tugon. Kay ang gitagaan nila og hugot nga pagtulunan mao ang bag-o nga tugon. Pero kung atong tan-awon, sayop gyud na siya. Kay dapat muuna gyud ta dito sa daan nga tugon padulong sa bag-o nga tugon. Kay doon na may dunay ilustrasyon ana nga ginawali nako sa una, ginatudlo nako about ngani nga sistema. Kay bisan sa unang panahon sa nagawali ko, nagatudlo ko nga mudala ko sa daan nga tugon, daghan ang mo interrupt, daghan ang mo question nga ngano nga gamit man kasdaan nga tugon. Pero ang akong gisulti, importante ang daan nga tugon. So kasagaran na akong ginagamit sa una, kini nga kahoy. Ang kahoy, dili ka makaabot dito sa taas kung dili ka moagi og punuan. So kinahanglan moagi ka og punuan aron maabot nimo ang taas. So before ka makaabot dito sa taas, daghan kayong mga sanga-sanga, mga agian nimo aron ka makaabot dito sa tumoy. Ug dili pud pwede nga moagi ka glaing kahoy nga moadto ka tumoy nga kahoy. Kay dili na siya mo ang proseso. Ang proseso diagid ka moagi sa punuan. So kung atong tan-awon sa pagtuon nato sa mga pulong ni Yahuwah sa atong panahon karon, maliban lang sa atong mga kaubanan nga wala na gyud sila magtagad ining daan nga tugon, so mugikan gyud ta sa punuan. Ug ang punuan ini mao gyud ang Genesis, Leviticus, Number, Deuteronomy, hangtod na sa Minor Prophet ug hangtod na dito sa Revelation. Kay ang tumoy sa ato ang pagtuon sa Biblia mao ang Revelation. Tama po. Kay dito man ang bagong Jerusalem nga pagatukuron. So kung kinahanglan gyud ta moagi aning daan nga tugon, so daghan mga sanga nga atong magian sa nagkalain-lain nga mga libro bago ka moabot dito sa daan nga bag-o nga tugon. Tungod kay ang gi-emphasize sa daan nga tugon, dito nimo matagamtaman sa bag-o nga tugon. Dito ang harvest. So dili gyud pwede nga dili gyud ta moagi aning daan nga tugon. Kay diha nato makita ang tama ug ang sayop. Amo lang sa inyo ako dili kay ko concern aning maayo. Dili ko concern anang maayo. Ang akong concern kanang sayop. Sama aning mga hari nga atong natunan. So mo na siya ang concern nako kanang sayop. Kay ang sayop mo ni siyang dapat natong bantayan, dili ang tama. Kay kung tama ang atong bantayan, may posibilidad nga masayop ta. Kay nagbantay ta sa tama. Pero kung mo concentrate ta diha sa sayop nga gibuhat sa unang mga panahon, nagtuo ko nga dili ta masimang sa tama nga gusto ni Abay Yahuwah. Sa unang panahon dili ko muingon nga daghan sayop nga wa na ko mabantay. Daghan sayop nga wa na ko mabantay. O kanang maong sayop pa nga wala na ko nabantay nga karon na nako naibaliw sa panahon na sa naanak ko kang Yahuwah. So si Yahuwah ang nag-reveal sa kuana. Yan. Pinagi sa atong pagtuon. So pero katong tanan nga mga sayop nga wala akong mabantay nga ana akong nahimo,
For example, is pagkaon. Mukaon man kog baboy. Mukaon ko og mga nagkamang nga mga mananap, mga ilaga. Uban pa nga gibawal. So nakasala ko kay Abay Yahuwah kay nasupak na ko ang iyang nga gusto. Pero nangay kog sorry kay Abay Yahuwah sa tanan nga nahimo nako nga sayop nga wala niya mahimot kay gitanaw nako dito sa duha sa Isaiah chapter 66 kanang last ending gikan sa 17 up to ubos. So pinaka-delikado kung makahimo ta og sayop diha sa tubangan ni Yahuwah nining mga panahon na. Kay dili kamatayon sa ato ang lawas ang mahitabo, kundili kamatayon sa atong kalag. Yan. Dito sa impyerno. For example, sa gisulti dito sa 17, mga matay ang nagsimba sa mga Diyos-Diyos. So, mga matay ang nagkaon og karning baboy, og ilaga, og uban pang mga hayop nga nagkamang. So, sunod ana, unya ang resulta ana dito sa last nga verse. So, nakaingon ko sa akong kagalingon, uy, daghan di ay sayop nga akong nahimo kay nagtuo ko nga kadto maayo. Tungod kay nakapokus ta dito sa Acts nga ang tanan pwede ipakaon matud pa ni Pablo maliban lang sa dugo. So nalinlata niya ng maong bahina. So mao na nga kinanglan sundon nato ang gusto ni Abay Yahuwah. Kay ang pattern nato si Abay Yahuwah og si Hosea nga musugod yun sa iya nga gusto ug bantayan nato ang mga sayop nga gibuhat sa mga tao sa unang panahon gikan sa Genesis up to minor prophet kay naa diha ang daghang mga sayop nga dapat natong bantayan nga dili nato dapat sundon. Kay mo man sa una ginaingon nako nga duhara gyud dili lisod pag bantay sa pulong ni Yahuwah kay duhara ang matarong ug ang daotan. So mo na nga ang daotan nga gibuhat sa mga hari sa unang panahon nga naka-record diha sa Genesis up to minor prophet. So mo na siya ang atong bantayan. Mo na siya ang atong likayan nga dili nato mahimo. Kay para dili ta may sama nining mga hari nga diin nangamatay sila tungod kay sila wala magsunod sa tama nga pattern o wala sila mosunod sa gusto ni Yahuwah ug wa sila mosunod sa gusto ni Hosea nga mahitabo silang kinabuhi. Akan. So, Mawala na. yada Yahuwah, mga kapatid, Yada Yahuwah. sa paliwanag na ito, nais ko pong i-summarize kasi maraming mga magandang punto doon, mga kapatid, na dapat maintindihan sa ating mga kapatiran who are speaking Tagalog, mga kapatid. Yada Yahuwah po sa insights at sa understanding na meron si Brother Demetrio. Una, yung pinag-usapan niya yung buhay ng mga hari. Kung bakit ganito yung kanilang buhay. May mga hari na gumagawa ng tama, ang iba hindi po gumagawa ng tama. Binibigyan niya po ng dalawang illustration po, mga kapatid, para maintindihan natin. Ginamit niya yung illustration ng master cutter. Maintindihan po natin, mga kapatid, no? Kung sabihin natin na master cutter, siya po yung in charge sa pag-design. Pag-design po ng either ano po yon, pans o Tagalog. po. May mga yung master cutter meron po siyang pattern na sinusunod. Kung hindi masunod yung kanyang pattern, talagang hindi maganda po yung kanyang output, yung kanyang product, mga kapatid, di ba? So, yung master cutter, dahil nga master cutter siya,
sundin niya yung kung ano yung tama na pattern. So, ganun din, mga kapatid, ang illustration ni Brother Dimitrio na kung bakit yung iba na buhay ng hari ay hindi maganda ang buhay nila kasi nga hindi sila sumusunod sa pattern. Opo? So, ano yung binigay ni Brother Dimitrio na paliwanag dito sa pattern? Anong pattern ang ating susundin? Well, dalawa po, mga kapatid, yung kanyang binanggit dito. Una, yung pattern ni Yehoshua. Si Yehoshua po ang sumunod sa lahat ng mga utos ni Abba Yahuwah. Wala pong kasalanan si Yehoshua. So kailangan sundin natin ang pattern ni Yehoshua. Si Yehoshua po ang ating model doon sa kanyang obedience sa lahat ng mga utos ni Abba. Sinunod po ni Yehoshua, mga kapatid. At yan ay pinatunayan ni Patar o Peter doon sa kanyang writings, mga kapatid. Pangalawang example niya dito ay hindi lang yung pattern sundin natin si Yehoshua, yung batas, yung Torah, mga kapatid. Yung Torah ay yun ay pattern na ibinigay ni Abba Yahuwah paano tayo mamumuhay. So kaya yung mga hari, yung bansang Yasaral, kung bakit hindi maganda yung takbo ng kanilang buhay is because hindi nila sinunod yung pattern ni Abba, which is yung Torah, yung mga utos, yung kanyang mga batas. Hindi po nila sinunod, mga kapatid. At yung pangalawang illustration niya ay patungkol po doon sa punong kahoy. Mga kapatid, ang punong kahoy, kung pag-aralan mo yung punong kahoy, kung ano yung nasa dulo ng kahoy, kung bakit maganda, masagana, ah, full of green leaves, fruits, yung punong kahoy na yan, dahil po sa ano, yung kanyang ugat. Okay? Yung sanga ng kahoy na yan, abundance, mga kapatid, dahil po sa ugat ng puno ng kahoy. So, ibig sabihin, without the roots sa puno ng kahoy, wala talaga ano po, walang sagana ang maranasan doon sa upper portion ng kahoy. So, ang binibigyan ni Brother Demetrio dito na halimbawa is yung pagpapaliwanag is yung Torah. Yung Torah, yun ay ang puno, yun ang ugat, mga kapatid. Kaya hindi pwede nating itaboy ang Torah, ang mga utos, kasi yun po ang ugat, yung kasaysayan ng Old Testament, mga kapatid, yun po ay puno. At yung New Testament po ay yan po ang trunk of the tree and then leaves of the tree, mga kapatid. So, that being said, nawa maintindihan natin na kung ito yung ating ipamumuhay, na-highlight po ni Brother Demetrio na maging careful tayo doon sa mga maling gawa ng mga hari sa nakaraan dahil that serves as a lesson po para sa ating lahat. At ganun na rin po yung mga maling gawa ng bansang Yasaral, that also serves as a lesson for all of us sa kasalukuyan po nating buhay. So that being said, nawa, ngayon tatalakayin natin naman po ang chapter 15, mga kapatid. Bakit po naging ganito masyadong magulo ang buhay ng mga taga-Yasar-al, the northern tribe, mga kapatid? Bakit ganon? So, let us now open for sharing and discussion. If Sister Cheryl is now ready, she may start. If not, then we welcome anybody po who is now ready to share. Go ahead po, Sister Cheryl. We have kept you long. Okay lang po. Marami pong natutunan dun sa mahabang sinabi, maiksing paliwanag mo, brother. Po. Um, meron po akong napansin dito sa chapter 15. Gusto kong malaman ko yung naging kwento ng 14, bakit naging ganon yung 15. Kung mapapansin po natin, lahat po ng mabubuting gawa ng mga king ay hindi po isinulat. Pero yung lahat ng
pangit na ginawa nila, yun po yung sulat. Di po Tama ba? po. Di, Opo. di po ba dapat binasa ko rin po sa NIV, sa NIV, parang baliktad. Yung Hmm. mga pangit na gawa, yun ang hindi isinulat, pero yung mabubuting gawa, yun ang nakasulat. Pero binasa ko po sa TS 2000, parehas po ng sa Sephor na yung pangit na gawa, yun ang nakasulat, yung mabuting gawa ay hindi nakasulat. Hmm. Um, Tatanungin po natin ang sarili natin, bakit kaya nangyari yun? Bakit kaya inalaw ni Abba Yahuwah na mangyari yun na yung mga mabubuting gawa ng mga hari ay hindi na isulat? Dito po may a-apply yung free will Opo. Kasi it is a choice ng mga hari, mga yung mga nakaposisyon ng mga panahon na yon kung isusulat nila o hindi. Dito po nag-uumpisa kung bakit yung mga sumunod na henerasyon ay hindi na nila nakita yung kabutihan ng mga naunang henerasyon. Hmm. Kaya ang nasusundan na lamang ng mga sumunod na henerasyon kung ano yung nakita nila, kung ano yung nabasa nila, kung ano yung nalaman nila. So ano yung nakasulat? Yung pangit, yung kasalanan. So ano yung masusunod? Di po ba? Yung tayo kapag yung sa mga apo apo na Hindi po kayo marinig, sister. hindi na nila alam kung ano yung mabuting ginawa natin. Hmm. Naputol po. Okay na po. Bumalik na. Bumalik na. Uh, Ulitin ko po yung sinabi ko na na tayo po ay hindi doon po sa mga sa ikapitong henerasyon na mangyayari susunod sa atin ay hindi na po nila malalaman yung mga ginawa nating mabuti kung wala pong magkukwento. Kung ang malalaman nila yung pangit lang na ginawa natin, yun lang po yung masusundan nila. Sa, baka nga sabihin pa nila na, ang lola ko, ganun naman ang ginawa. Napuputol po ako, Brother Dan. Opo. Hindi kita, okay. Yung last part, hindi na narinig yung sinabi mo na hindi nila naiintindihan. Parang ganun. Po. Ayan po, Brother Dan, medyo Yan, okay na. Marinig na po. Yung magagandang nagawa po natin ay hindi na po nila makukuha yon kasi Yan. hindi na Opo. maikwento. Dahil ang maalala na lang yung pangit na ginawa o sasabihin pa nila na ay yung lola ko gano'n naman ang ginawa, bakit hindi ko po pwedeng gayahin? Hmm. Diba? Dito sa book na ito, ipinapakita ni Abba Yahuwah na kailangan po talaga nating mag-seek. Kailangan po talaga nating alamin kung ano yung dulo, ano yung umpisa, bakit nagkaganon, Opo. bakit kailangan maging ganito yung mundo, bakit mayroong hindi sumusunod, bakit nawala yung tora niya, bakit kinalimutan yung tora niya, bakit naiba yung katuruan, bakit nagkaroon ng mga salitang iba-iba. Napakalalim po ng ibig sabihin ng chapter na ito. Kasi Opo. kung ibubukas natin ang ating kaunawaan, ipinapakita sa atin ni Abba Yahuwah na we were lied, we were deceived for a Hmm. long, long time. Tama po. Inilihis tayo Dahil dun sa mga naunang nagkwento ay hindi na nila ikunento. Naalala po ba natin yung nangyari dun sa pagtawid nila sa dagat? Hindi ganun talaga ang kwento Si Abraham, hindi ganun talaga yung inoffer ni Abraham si Isaac. Ang nakalagay sa Genesis, Abraham just follow.
Abraham just obey. Pero kung babasahin po natin, sasaliksikin po natin, at the book of Jasher, naandoon po na nag-grave po si Abraham. Nag-question po siya. And it was Isaac actually, Hmm. yung yung nag-obey. Kasi siya Tama. yung nagsabi kay Abraham na um, gawin mo na kung ano yung sinasabi ni Aba Yahuwah sa iyo. Gawin mo kung ano yung inuutos ni Aba Yahuwah sa iyo. Tama po. Di po ba? Yun, nabasa ko po yun po. Na iba. Kung titingnan natin na iba. Yung kwento binago. So hindi natin nakuha yung mga sumunod na henerasyon, hindi nakuha kung ano talaga yung totoong kwento. Hindi naintindihan masyado. It was just say na obedient is there. Pero does it come to us na nag-question tayo na anak nila yun eh. Matatanda na sila, mahabang panahon nilang hiningi yun si Isaac, tapos ibinigay. How would Sarah would react? Di po ba? We were lied, we were deceived. At it is for us to be open na dapat talaga sa bawat chapter, sa bawat babasahin natin, we have to earnestly ask Abba Yahuwah for the guidance, for the ruwak, to give us the wisdom, the learning that we have to have. We have to earn. Kasi kung hindi natin makukuha yung gusto ni Abba Yahuwah na matutunan natin sa buhay ng mga karakter na dumaan na yung mga noon, we will always be misled. Opo. At napansin ko rin po dito yung yung greediness. Tama. Yung greediness ng it happens until now. Di po ba yung hihilain mo yung kapwa mo pababa just for you to be up there? Tama. Yun po yung nangyayari until now. Kasi yun ang naisulat, yun yung namamana, yun yung alam. Na parang, nakasulat ito, di okay lang. Noong unang panahon nangyayari na, di dapat mangyayari din ngayon. Di po ba yung mentality na nai-inject sa atin? Na-inject hindi lang sa atin, sa buong katauhan, sa Opo. buong mundo. It is really wrong and it is deceiving. We are really lied. Sabi nga dito sabi sa John 8:31, sabi ni Yahusha, basahin ko po ba or i-shortcut lang. Sabi ni Yahusha, the truth will set us free. Papa. So kung alam natin yung katotohanan, we will be free. We will be free from the lies. We will be free from deceiveness. We will be free. Freedom from sin. Freedom from wickedness. Kasi alam natin yung katotohanan. At sabi din sa Matthew 7, saka sa Lucas 6, kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, yun din ang mangyayari sa iyo. Look at the pattern. Yung si Shalom, pinatay niya yung unang hari para maging hari siya. Siya naman po pinatay. Yung sumunod, pinatay siya para maging hari. It was the pattern. Kasi sabi dun sa Lucas at sa Mateo, kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, yun ang mangyayari sa iyo. In here, marami tayong matututunan. And it is really for us to take action and be vigilant. Kasi ang mundo ngayon, in this time, talagang nakakatakot na. Opo. At kung hindi tayo magsisikay, Aba Yahuwah, sa ruwak na
na matuto tayo ah, makuha natin kung ano yung gusto ni Aba Yahuwah sa atin through Yahusha, the teaching, the life of Yahusha. Kagaya nga ng sabi ni um, Brother Demetrio, Yahusha is the pattern. He is our master cutter Opo. para magkaroon tayo ng buhay na kasaya-saya. Yun lang po, Brother Dan. Yada. Yada Yahuwah. Yada Yahuwah, mga kapatid. I will not say more. Naintindihan na po ng lahat yon. Anyone else po? Napakagandang application din po yon sa ating journey ngayon. So, siguro yung magandang i-highlight din yung continue to seek. Seek tayo kung ano yung mensahe, ano yung nakatago para malaman natin at hindi tayo ma-deceive, mga kapatid. Yadayawa sa gandang sharing ni Sister Cheryl. Anyone else? Open for more sharing? Sino pa po? Yes, go ahead, Ako, Brother Sister Dan. Bakara Seya. Oh, go ahead po. Ang masasabi ko dito ay about kay Azaryahu or Hmm. Azaria or tinatawag din siyang Uziyahu. Apa. Oh, ay mabait siyang hari. Yan ang mabasa natin sa verse 3 Hmm. na sinabing, and he did what was right in the eyes of Yahuwah according to all that his father Amatsiyahu did. Mabait nga siya, kaya lang di pa rin niya tinanggal yung mga high places kung saan nag-offer pa rin sila ng burnt offering. Mababasa natin na di talaga matanggal-tanggal ng kahit ng mga mababait na hari na Hmm. sinabi sa scripture na they did what was right in the eyes of Yahweh, pero di tinanggal yung mga high places. Hmm. Mabasa natin noon sa Numbers 33 verse 52 Apa. na sinabihan ni Abyawa si Masya nung patawid pa lang sila Masya sa Jordan River papuntang Kanaan na tanggalin lahat ng mga mataas na dako o hard places. Sabi sa verse 52 na sa Numbers na then you shall drive out all inhabitants of the land from before you, and shall destroy all their engraved stones, and shall destroy all their molded images, and lay or remove all their high places. Yun nga ang problema dito na kahit anong babait nila, pero ito ang di nila talaga masunod-sunod na to remove high places. Dito sa 2 Kings 15 ay kunti lang ang sinabi tungkol kay Azaryahu. Pero doon sa 2 Chronicles 26, verse 6 to 15, ay marami palang magagandang na-achieve itong si Azaria. At sa sinabi ni Sis Cheryl na konti lang ang mababasa nating achievement, dito maraming achievement si Azaria na hindi natin mabasa dito sa 2 Kings 15. At sa mga achievements, dahil sa mga achievements ni Azaria, sinabi ditong naging very powerful king siya at kinatatakutan ng mga neighboring countries. Ito ang naging sanhi ng kanyang downfall, kanyang paging prideful dahil sa kanyang maraming deeds, achievements, at kanyang downfall at pagkaroon niya ng leprosy, Brother Dan. Wow. Dito sa 2 Kings chapter 15, sinabi lang na nagkaroon siya ng leprosy. Pero dito sa 2 Chronicles 26, detalye na namang sinabi kung bakit siya nagkaroon ng leprosy. Bakit naging leprous siya.
dito sa second 15 ay sinabi lang na yun na nga at sa nabasa ang detalyeng kwento kung bakit sa naging pagka-prideful niya na siya at na ang one reason na naging prideful siya ay pati gawain ng isang pare na pare lang ang dapat Wow. gagawa ay yung mag-burnt offer ay ginawa rin niya nitong si Azaria. Pinagsabihan nga siya ng isang pare na kaparehas ng kanyang pangalang Azaria dito sa verse 18 ng Second Chronicles na sabi na and Azariah the Kohen went in after him, and with him were 80 Kohanim of Yahuwah who were brave men, and they stood up against sovereign Uzziah and said to him, it is not for you, Uzziah, to burn incense to Yahuwah, but for the Kohanim, the sons of Aaron, who are kadosh to burn incense. Kaya sabi, get out of Mikdash, for you have trespassed. There is no steam to you from Yahuwah Alwayam. Oh, kaya ito pala ang reason na nagalit sa kanya si Yahuwah at pinarusahan siya na after that moment na gumawa siya ng burnt offering siya sa altar ay nakita kaagad. Di ko lang nabasa ang continuation nito na up to 16 to 20, Brother Dan, dito sa verse 20 na nakita talaga ng mga ni Azaria na priest at saka yung 80 na na nag-appear ang leprous sa kanyang forehead after siya nag-offer ng burnt offerings. At kaya ang kuha kong lesson dito sa pagiging prideful ni Azaria na hindi talaga maganda kung tayo ay prideful. May mga consequences na pagsisihan natin sa bandang huli. Yun lang po, Brother Dan. Yada Yahuwah sa additional reference nabanggit ni Sister Bakar sa iyo yung pangalawang Chronicles, no? Chapter 26. Mababasa natin yung details doon. At nabigyan na po ng contrast na ang record doon sa pangalawang Chronicles 26 ay yung mga magagandang gawa and of course yung mga yung kanyang dahilan kung bakit nagkaroon siya ng leprosy. So, maliwanag na po yun. At sa ating journey ngayon, obedience talaga mga kapatid. Ang pagsunod ay magdudulot talaga ng baraka. But kung di tayo magsunod, then yun, magdudulot po ng mga sakit at magdudulot po ng hindi magandang mga pangyayari. Yadayawa. Yadayawa po mga kapatid sa magandang explanation. An application na rin po sa ating buhay ngayon. Let's open more. Sino pang nais na mag-share? Kindly unmute po. Nasa pangalawang Malakiam, chapter 15 po tayo. Pero pa ba mag-share? Brother Dan? Opo. Go ahead po. Added lang po. Opo. Additional. At tungkol dito kay Menahem. Isa din siyang biktima ng pride. Opo. Dito sa verse 16, sabi dito na sa dahilan na hindi pinapasok si Menahem sa lugar ng Tirsa. Tirsa. Sinabi dito sa verse 15 na 16 na and Menahem smote Tirsa and all who were there and its borders from Tirsa because they did not open it to him. Therefore, he smote it and he ripped open all the pregnant women. Karumal-dumal itong ginawa niya na rip open the pregnant women. Nasaktan ang pride ni Menahem na hindi siya tinanggap bilang hari at di pinapasok sa kanilang lugar ng Tirsa, kaya nagawa niya yung mga pananakit sa mga tao doon sa lugar na yon, pati yung
open ng mga pregnant women. Tama. Una ko na ano to Brother Dan itong about ripping open pregnant women doon kay Hazael. Opo. Hazael. Hazael. Pero hindi ito ginawa ni Hazael. Hindi. Siya ang nakitaan ni Alyahuna, umiyak si Alyahuna nung tinanong siya ni Hazael na bakit ka umiyak? Sabi ni ni Alyahu kasi nakita ko kasi Kasi ang Alyaho o Alyasha? sa Alyasha pala. Yes po, Alyasha. Alyasha. Oh. Kasi nakita ni Alyasha yung anong magiging mga masasamang gagawin ni Hazael. Pero nabanggit niya itong ripping open the pregnant pero wala sa kasaysayan ni Hazael wala naman siyang ginawang ganon. Dito ko unang nabasa about this one kay Minahem. Siya ang gumawa nito ng pero nabasa ko rin na usual pala during war sa ancient Yasser-al na pinagagawa nila ito sa mga nila, yung mga naano nila na sa nila during war. Yun lang po, Brother Dan. Again, pride because of pride na nagawa niya ang masama na gawain. Karubandumal na pag ng mga pregnant women. Makikita din natin to sa natin ngayon, panahon natin about abortion, di ba, Brother Dan? Na dahil sa parang inano mo na rin yung mga pregnant women na anuhin nila yung nila, mga tiyan nila na kinukuha yung mga fetus, no? Ayun lang po, Brother Dan. Yadayaoa, mga kapatid, sa another emphasis on the danger of pride, mga kapatid, no? Talagang napaka-delikado po kasi yung pride na yon magdudulot po ng anger at yung anger na hindi na mapigilan, yun ay maging destructive po yon, mga kapatid. Very destructive po yung anger kapag hindi na mapigilan po yon. Yadayaoa sa lesson na yan. Let's welcome more kung sino pa ang mag-share. Brother Demetrio, mayroon kayong idagdag? Go ahead po. Mayroon akong tanong. Opo. Lunay mga hari diya nga maayo ang ilang mga buhat. Opo. Na sila ka mga hari diya. Maayo ang ilang buhat, nagsunod sila kay Aba Yawa. O nahimutan sila ni Yawa. Pero dunay butang nga wala nila gilabtan ang pagguba sa mga halaran sa mga Diyos. Opo. Yes po. Wala nila paghilabtan ba? So, ila tong gipadayon. So, sa akong pangutana, ba ni kalambigitan karon nga kita na ilad aning sayop nga mga pagtulunan tungod kay gihayaan sa mga hari sa unang panahon nga ang mga halaran sa mga Diyos-Diyos wala nila gihilabtan, gitugutan nila. Okay po. So yung tanong mo ay meron bang connection sa ating buhay ngayon, no? Yung pag-allow ng mga hari na hindi sinira, no? As highlighted kanina ni Sister Bakara Sayao. Nabasa po niya doon sa Numbers po, Sister, no? Yes po, Brother Numbers Dan. 23 verse, ano po yun? 32 ba yun? Nabasa mo kanina? Yung Numbers? Opo. Kasi yun Yes doon po, po Numbers nakabatay. 23 verse 52. 52, okay po. So, Yes. na-highlight po kanina ni Sister Bakara Sayao, Numbers 23 verse 52. 33, Brother Dan. Numbers 33. Okay, Numbers 33 verse 52 po. Okay po. Yes po. 333, then verse 52 po ng Baba Yes, Dabar o Numbers. Na-highlight po doon na dapat sirain po yon, i-destroy yung mga high places. Dito ngayon sa tanong ni Brother Demetrio, dahil itong mga nabasa natin ng mga hari sa Yasar-al, lalo na, nagmula po ito kay Yeroboam. Okay? At mamaya, mga kapatid, balikan natin itong kwento ni Yeroboam. Kung saan, dito nag-umpisa yung kasalanan talaga ng Yasar-al. Kung bakit yung Yasar-al
ang nauna na nabihag ng Assyria, mga kapatid. At dito kanina sa nabasa ni Sister Cheryl, nabasa natin kanina sa verse 29 po. At mamaya, i-highlight pa natin mamaya sa ating episode number 4, mga kapatid. Kasi connected po itong usapan natin ngayon, mamaya doon sa ating episode number 4 ng Deuteronomy 28 series, mga kapatid. So, ang sagot natin diyan sa tanong ni Brother Dimitrio, may connection ba po yung ating mga kahirapan ngayon, yung mga consequence sa ating paghihirap at hindi magandang buhay ngayon, may connection ba? Dahil, yun na nga, yung sana sirain yung mga altar, ah, pero hindi, pinabayaan lang po. Pinabayaan lang po yung mga altar na iyon. So, may connection ba ito sa consequence bilang bansa, isang bansang Pilipino o consequence sa mga iba't ibang mga bansa dahil hindi nga isinira yung mga high places, yung mga altar na yan. Mga kapatid, talagang katitindig balahibo kasi merong mga iba't ibang mga anggulo, mga kapatid, or iba't ibang mga shapes and forms itong mga altar na ito. Kung saan, hindi mo ngayon makikita na parang may literal na altar. Of course, marami yan ngayon. But merong mga other symbols na that would really speaks of pagan and evil and satanic, mga kapatid. Marami po yun, di ba? One which is yung obelisk, mga kapatid, no? Yung obelisk. Opo. O tingnan mo yung obelisk na yan, kahit saan saang mga high cities and big cities, California, Rome, kung saan mang bansa, mga kapatid, na very progressive yung isang syudad. Nandoon yung mga symbol na yan, mga kapatid, yung obelisk, mga kapatid. At yun po ay talagang symbolic of, ano po yun eh, ah, goddess of fertilities po yun, mga kapatid. Okay? Symbol po yan ng isang sex organ, mga kapatid, yung obelisk na yan. So, kaya hindi lang yung mga literal, usual na nakikita natin ng mga altar, hindi lang po, marami pang mga iba, mga kapatid. And it's really all over the place, mga kapatid. So, isa yan sa mga masasabi natin na nagdudulot po ng masamang mga consequences kasi Aba, yung kanyang galit, ang kanyang ayon doon sa kanyang Torah, talagang mapasa atin, mga kapatid. So, yan lang po ang sagot ko. Baka may sagot din po ang iba. Let's give you, we will give you time po na magbigay rin po kayo ng dagdag na mga sagot. Meron ba kayong isagot doon, Brother Ron, or Sister Bakara Sayao, or Sister Corazon, o sino pa nais na magbigay ng sagot po? Okay, none so far. So, yun po, Brother Dimitrio, ang ating sagot. At pwede po nating i-explore pa yon at we will expound that more kung meron tayong pagkakataon na rin po na pwede pang pag-aralan yan. Okay? May What is in your heart po, Brother Dimitrio? Go ahead po. may ano, na ako'y ikasultian ng nahitabo karon ba sa tuwa o sa nahitabo sa unang panahon. Tungod sa nahitabo sa unang panahon, nga wala gitagaan sa mga hari ug importansya ang pagguba niadtong mga halaran nga gibuhat sa mga gihalaran sa mga tao sa unang panahon. So sa akong paglantaw, dunay dako nga kalamagitan nga kita ang atong mga katigulangan natudloan sa sayop nga mga pagtulunan. Opo. Kay tungod adto kay ginipinsahan sa mga hari, wala nila gitagaan og bili. Nga kadto ang pinaka-importante unta nga ilang himuon nga gubon to siya altar para dili na siya mo daghan, dili na ta apiktaran sa sayop nga mga pagtulunan sa atong panahon karon. Mao na nga siguro para sa ako
dili nato masisi nga ang atong mga katigulangan o kita mismo nasulod yun ta ani, nakaagi yun ta ani tungod sa unang mga panahon nga wala gyud nila masunod ang gusto ni Abayowa. Kay sa akong pagtuo, gusto gyud ni Abayowa nga kadtong mga halaran gubon sa mga hari, pero wala nila giguba. So sa akong pag sabot sa nahitabo sa unang panahon, affected ang ato karon nga natudluan ta sa sayop nga mga pagtulunan. Tama po. Pero mayo na lang kay sa atong last karong nga panahon na buhi pa ta. So nahibalik ta sa kamatuoran. Yada yo. So, yan po, mga kapatid, yan po ang napagandang punto po yun. At ito'y na-connected pa rin doon sa emphasis ni Sister Cheryl kanina na talagang ano po tayo, magsaliksik tayo, magsuri tayo, kayong mga kapatid na manonood sa Republish. Kasi hindi po natin alam na sumusunod pala tayo sa mga things that has been lies, mga kapatid. Things na hindi pala tama ang ating mga nasusunod. So, this will create in us po that awareness na dapat tayo talagang magsaliksik, mga kapatid. Go ahead po, Sister Corazon. Meron po kayong idagdag. Go ahead po. Sa nangyayari sa mga history ng mga kings, Opo. sa James 1:15, sabi niya na sin begets sin. Kaya nung nag-start yung ng sin si Jeroboam, Opo. parang tuloy-tuloy. But this can be pag ituloy natin sa verse 1 to 12 to 16 12-16 kailangan ang repentance para ma-break yung chain ng ang sin na yan. Yun lang po. Wow. Napakagandang paliwanag ito at reference po ni Sister Corazon, mga kapatid. Jacob o James 1:15. Tama ba, Sister? Yes po. So malinaw po yun, mga kapatid, kung bakit tuloy-tuloy po yung kasalanan ng mga hari. Doon din po sa na-highlight ni Brother Demetrio, dahil hindi nila sinira yung mga dapat sirain, hindi nila sinunod yung Torah na dapat sirain yung mga bagay na yon. So yung kasalanan na yon, tuloy-tuloy po nag-create ng impact sa bawat tao. Tingnan mo yung verse 15 po ng Jacob 1:15. Then when desire has conceived, it gives birth to sin, and sin when it has been accomplished brings forth death. So ayun, dahil kitang-kita man ng mga tao yung mga altar, nandoon pa rin. So it gives desire po. Ano ba yung altar na yan? Anong ginagawa diyan? So yung desire na yun, it leads to curiosity. Kaya yung mga sumusunod na mga hari who are young leaders, mga kapatid, yun na rin po ang kanilang ginagawa. Kasi si Jeroboam, yung pinakauna talagang Jeroboam, ay hindi niya sinira yon. Kasi nga, sinuway niya yung Torah na sinabi ni Abba doon sa Numbers 33 verse 52, mga kapatid. Wow, what an explanation. Na-connect po doon sa what has been discussed by Brother Demetrio connected sa highlight ni Sister Corazon. Yada Yahuwah po. Anyone else? Meron po kayong idagdag, Sister Corazon? You wanna add something? Wala na po. I'm sorry. Hindi ko pala in-off. Okay lang po. Yada Yahuwah po. Let's welcome someone. Brother Ron, you have something to add? Go ahead po. Sister Bakar, Asayao, you wanna add something? Brother Dan, ang pinaka-original talaga dyan sa ng idolatry, doong time ni King Solomon na after niya na gawa yung temple, dapat doon sila lahat magsisimba. Ngunit, dahil sa yung mga wives niya na mga pagan, yun, pinagagawa niya ng mga idols nila,
kanya-kanya silang idols ng bawat wife niya na gustong gumawa ng idol niya, pinagawa niya at sunod-sunuran lang si King Solomon. Kaya yun ang naging ano ng paganistic ritual ng Yasser Al. Hindi pa divided noon ang North and South. Correct. Kaya tapos si Yerubam doon sa North siya. Opo. Siya ang first na patayo ng mga high places. O kasi for political reason na ayaw niya na pupunta pa yung mga North niyang mga Doon sa sakop doon sa Jerusalem Opo. para magsimba para mahinder yon ganon. Kaya doon siya gumawa ng mga high places sa lugar nila. Yun ang nabasa ko, Brother Dan. For the sake of comfort and convenience, Yes, convenience politically, po. quote unquote, politically, ginamit Yes po po. niya yun. But ang pinakaugat talaga is yung kanyang disobedience. Kasi Yes po. talagang bawal po yun. So, good to hear, mga kapatid, na ang hindi pa pala dahil lang sa ginawa ni Yeroboam, but may ugat pa talaga. At ang ugat na yan ay nagmula din po kay Solomon, mga kapatid. Totoo nga po, kasi ilan yung kanyang asawa, ang concubines niya is about 700. 300 yung kanyang wives, 700 concubines. At bawat concubines ay may mga, ano ba yun, harem ba yun, harem? May mga harem po yun, meaning Mm. may mga may mga lugar po na kung saan ipaglalagay po yung kanilang mga mighty ones na dala-dala. Kasi yung mga babae na ito ay regalo po ito ng mga iba't ibang mga bansa. At itong mga beautiful women ito na iniregalo kay Solomon, eh may mga dalang mga mighty ones po yun, may mga images po yun dala sila. So, yan, no, naging idolatrous nga si Haring Solomon. He started right, but he ended wrong, mga kapatid. So, ayan, what a sad story po ng Yasser. Brother Dan, At mula doon nahati sila. Okay po. Go ahead, Sister Cheryl. Go ahead po. if we were going to trace up kung saan nanggaling yan, yung idolatry, it came from Nimrod. Tama. At because he So, became the king, the opo. powerful king. Tapos pati si Terah sumunod doon. Just to have the convenient, tama po, maging convenient sa kanya kasi tao siya ni Nimrod. Hmm. It really starts from Nimrod. Tama po. If we were going to up. So, yes, paatras tayo mga kapatid kung saan yung punto ni Yes. Brother Dimitri Yes. kanina yung ugat, no? Paatras tayo kung saan yung ugat. Ngayon na-trace up natin ngayon, hindi lang kang Jeroboam, hindi lang kang Shalomo, but balik pa doon sa panahon ni Nimrod. Nimrod po ay isang kilalang strong man and mighty man sa panahon na iyon. At naging rin po, sinamba na rin po siya. Nag-isa na bilang mighty man, mighty one sa panahon na iyon, mga kapatid. So, siya yung nag-utos ng mga idolatry talaga na practices. Kaya sinunod yun yung ama ni Abraham na si Terah ay sinunod niya po yun. So ang tanong, saan natin nabasa yun? No? Nasa Jasher nga yung mga binabanggit ni Sister Cheryl kanina, mga kapatid. At wala, naiwan yung aking book nandoon sa kwarto yung book ko na Jasher. So yan mga kapatid, mas maganda talagang maintindihan natin yung roots, yung ugat. So, meron pa bang nais mag-share? Brother Ron, you have something? Sister Lilieta, Sister Imelda, Sister Diana, Sister Lorraine, you have something to share po? Or Daniel, meron pa kayong nais na idagdag? How do you feel, mga kapatid? Do you feel that you are... anong naramdaman ninyo, mga kapatid? Dito po sa verse 12, nais ko lang pong i-highlight. Ang verse 12 po, kung tingnan mo yan, verse 12, no? Ng Pangalawang Hari, chapter 15:12. Ano pong nangyari dito sa verse 12, mga kapatid?
isa pong fulfillment ito sa ano yung promise ni Aba kay Yahoo. Tama po? Ano yung promise ni Aba kay Yahoo? Yung, Ay, yes po. Ang ano pong reward niya promise niya? kay Apo? yung four generations ibibigay niya sa na magkaroon ng anak na hari, Oh, magiging four generations. oh, Si Zechariah ang last na hari si Karaya. na Opo. pinatay naman siya ni ano um, ni Opo. sino bang So, pumatay sa kanya, si Shalom, pinatay siya ni Shalom. opo. So, ibig sabihin, mga kapatid, yung promise ni Aba kay Yahoo, na-fulfill po. Kasi yung sinabi ni Aba to the fourth generation, ay yung anak mo ay uupo bilang hari. Sa Yehuda man, tama ba? Tama ba, sister? Hari ng Opo. Ay, Yehuda or yes, no? Hari ng Jerusalem, Yasar-al. Kasi hari man si Kuan, di ba? Hari si Yahoo. Yahoo ng Yasar-al po. So, Yes. yun, mga kapatid. Yun ay na-fulfill po. Bakit ni-highlight natin ito? Kasi mamaya sa fourth episode, balikan po natin yun. At i-connect po natin yung ating question noon kung bakit iba yung nasabi doon sa Hosea 1 verse 4. Naalala po ninyo mga kapatid? Bakit na iba yung sinabi doon sa Hosea chapter 1 verse 4? Bakit na iba po yun? Mamaya may mga paliwanag tayo at hoping na we can connect the dots. Yung mga hindi natin naintindihan noon, hopefully, dito ngayon sa pag-usapan natin maya ng episode number 4, nawa we are able to connect the dots. But dito, nais natin i-highlight na kung ano yung promise ni Aba na maghari yung kanyang anak to the fourth generation, na fulfill po. Ayon dito sa verse 12, mga kapatid. So, yan po. Yun lang po ang aking idagdag. And kung wala na pong magdagdag o mag-share, meron pa ba? One more or two more? Okay po. If there is none, then mga kapatid, magtapos tayo pagsabi na nagkaroon tayo ng connection mula sa chapter 14 na i-connect po natin dito ngayon sa chapter 15, mga kapatid, ng pangalawang hari o pangalawang marakyam. And what run through as masasabi natin mga kapatid na emphasis is talagang uh, maging maingat tayo doon sa mga maling ginawa ng mga hari kasi yun ay magbibigay ng either susundin po mga kapatid. Nawa, hindi natin tularan yun na sundin natin yung mga maling gawa, but instead, yun ay magiging object lesson mga kapatid, na hindi pwede nating sundin ang mga maling gawa kasi yung consequence po, kung hindi natin sundin si Aba, yung consequence ay talagang maging harsh at difficult po sa ating buhay. So, nawa, that being said, yung iba pang mga katuruan na ating naibulgar o naihayag dito mga kapatid, nawa, ito ay aming dalangin na ito po ay magbibigay po ng kapangyarihan ni Aba. Because when you know the truth will set you free po as it has been highlighted din po ayon sa Yahukanan chapter 8 verse 31 po. And of course, walang ibang tinutukoy sa truth na yan ay kundi si Yahusha, mga kapatid. So, kayong mga manunood sa Republish, nawa itong teaching na ito ay magbibigay liwanag sa bawat isa sa atin na talaga ang pangalan ni Aba, mga kapatid, ay ito lang talaga, no? Wala tayong ibang pangalan na uh, dinadakila o kinikilala. Ito talaga yung apat na mga titik. Yahu, ha, mga kapatid. Ya plus Y plus AH, ya, yan po mga kapatid. Kaya ya, and then letter U, kaya Yahu o Yahoo. And then last is ha, AH, yan po ay Yahuwa o Yahuwa, mga kapatid. At ganoon din po ang pangalan ni Yahusha, mga kapatid, na lagi nating pinakilala at binabanggit at sinasamba. Yahu, first three letters, ganun din po sa pangalan ni Aba Yahuwah. Then, Shan, ayan. Shan po ay itong parang letter W, but Shan po ang tawag niyan sa
Hebrew Yahudiat, and then parang letter O, but yan po ay ayan. Yahusya. Yahusya, mga kapatid. Ang nakasulat po sa Holy Scripture from Genesis to Revelation, pangalan po Yahuwah, at Yahusya po ang ating kinakilala. That being said, Yahuwah Barak po through this teaching video and all esteem and praises kay Abba Yahuwah through Yahusya HaMashiach.